Meron tayong boneless chicken. Itong boneless chicken, ini-slice natin to thinly. So, para sa ating palaman or filling, meron tayong celery, carrots, hot dogs, cheese, at para sa ating marinade, meron tayong lemon and salt and pepper. So, gagamit din tayo dito ng stick para to secure yung ating roll. Para naman sa ating sauce, meron tayong tomato sauce, cheese, water, soy sauce. Meron din tayong optional ingredients na mixed herbs at optional ingredients na condensed milk kung medyo gusto nyo medyo matamis or medyo creamy. So, gagamit din tayo ng butter, salt and pepper. So, meron din tayong onion and garlic for sauteing. So, gagamit din tayo ng oil for frying. Para naman sa ating coating, meron tayong panko breadcrumbs. Or kung wala kayong panko breadcrumbs, kung yung ordinary na lang. Kasi itong panko breadcrumbs, masarap siya, crunchy. So, gagamit din tayo ng egg wash. Itong egg wash, lalagyan lang natin ng milk yung ating egg mamaya. At all-purpose flour. So, ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Pakicheck na lang. So, ang ating first step, yung ating chicken, imamarinate lang natin. So, lagyan natin ng pepper, salt. Itong salt, bahala kayo kung gaano kaalat ang gusto nyo. At lemon or kalamansi. Then, haluin lang natin to. So, make sure na well-coated or well-marinated ang ating chicken. So, ililip natin to for a minimum of half an hour bago tayo mag-proceed sa ating next step. So, ang ating next step, itong ating chicken. So, ispread lang natin dito sa ating sangkalan. So, lagay na natin yung filling. So, yung cheese. Yung ating carrots. Yung ating hotdog. At yung ating celery. Then, iro-roll lang natin to. So, mas maganda kung secured na secured siya. Yun talagang fit na fit. Or tight na tight pala. Yan. Then, isi-secure lang natin to ng stick. Kahit yung dalawang dulo lang. Yan. So, gupitin nyo na lang yung naka-usling stick. So, continue lang natin itong process na to hanggang matapos natin lahat. So, ayan. Nakagawa tayo ng 4 rolls ng morcon. So, magpuproceed na tayo sa ating next step. Mag-preheat na kayo ng oil sa ating pan. So, mas maganda kung medyo naka-deep fry tayo mamaya. So, ayan. Mag-proceed na tayo sa next step. Magko-coat na tayo. So, itong ating egg, lagyan lang natin ng a few drops of milk. Walang exact measurements yan. So, para lang medyo mag-loosen up yung ating egg. And then, ibibit natin. O maging thin yung ating egg. Okay. So, this one is ready. So, ayan, we're ready for coating na. So, dito sa ating plain flour, kunin lang natin yung na-roll natin chicken. So, i-roll lang natin dito. Make sure na well-coated ang ating chicken. Okay. So, then, ilagay na natin dito sa egg wash. So, i-roll lang natin. And then, lastly, dito sa ating breadcrumbs. So, make sure na well-coated ang ating chicken. So, ayan. So, this one is ready. I-set aside lang muna natin. Then, tapusin na natin yung the rest ng ating na-roll na chicken.
bago tayo mag-proceed sa next step. So, ang ating next step, magpainit lang tayo ng oil dito sa ating pan. Mas maganda kung magdi-deep fry tayo. So, ilagay na natin yung na-roll nating chicken. Make sure na nasa low, medium heat lang tayo para hindi hilaw yung loob. So, i-fry lang natin to hanggang maging golden brown. So, after 5 minutes sa ating one side, so, roll naman natin dito sa other side. Continue lang natin to hanggang maging golden brown ang buo. So, after nating maprito yung ating chicken, so, i-set aside lang muna natin to. Mag-proceed tayo sa next step. Dito sa ating kawali, so, itunawin lang natin yung butter natin. So, gagawin na natin yung sauce. Then, susutay na tayo ng ating garlic at ang onion natin. Yes. So, continue lang natin to hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. Yan, malambot na yung ating sibuyas. So, ilagay na natin yung tomato sauce. So, pwede din kayong gumamit ng mga ready-made na spaghetti sauce like yung bolognese sauce. Then, lagay na rin natin yung soy sauce. And of course, yung ating water. So, continue lang natin to, pakuloy natin. Simmer lang natin. Maybe for a few minutes. So, after a few minutes of simmering, pwede na natin ilagay yung cheese. At yung kaninang sinabi ko, kung gusto nyo medyo manamis-namis, kasi of course maasin yung ating tomato sauce, pwede tayo maglagay ng condensed milk para medyo creamy din yung ating sauce. Pero optional lang naman ito. Kasi yung mga anak ko gusto nila yung medyo manamis-namis. Ayaw nila yung medyo maasin. And then, ilagay na rin natin yung isa pang optional ingredients na mixed herbs. So, lagay din natin yung ating pepper. Yung salt, alalay na lang kayo kasi meron na tayong nilagay na soy sauce kanina. So, tikman nyo na lang kung kailangan nyo pang maglagay ng salt. So, hinaan lang natin yung apoy natin, maybe so i-low heat lang natin at i-simmer pa natin to ng medyo for another 3 to 5 minutes. So ayan, after simmering on low heat for 5 minutes, so malapot na yung sauce natin, so pwede na ito. So natikman ko na din yung alat nga, so okay na sa akin. So pwede na natin itong switch off. So ayan, in-slice ko na yung ating morcon, chicken morcon, so pwede na natin siyang lagyan ating sauce. So, ganyan lang kasimple. So, eto na ang ating chicken morcon. Magandang iserve ito ngayong mag-Christmas at New Year. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!